A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga brothers, inshallah nandito na naman tayo sa panglimang session ng ating pag-aaral sa Arabic language. At yung na-discuss natin nung dumaan, na i-remind ko lang sa inyo uli na napag-aralan natin nung una na ang Arabic alphabet ay mayroon tayong 28 letters, lahat nun ay consonants. Tapos in-explain ko sa inyo yung mga vowels na sabi natin sa Arabic language, mayroon tayong 6 vowels, then na-divide sa 3 short vowels at saka sa 3 long vowels. Ang sabi natin na yung 3 short vowels, yun yung fatha, kasra, damma, na ang sound ng fatha ay a, ang sound ng kasra i, ang sound ng damma u. So kahit saan natin sila ipatong na mga letters, magsasound yung letters, depende dun sa letter. Halimbawa, sabi ko, halimbawa alif, magiging a sa fatha, and then kasra i, sa damma magiging o. Kung doon mo naman ilagay siya sa ba, so magiging ba, bi, bo. Depende lang sa letter. Pag waw, magiging wa, wi, wo. Pag in-apply na yung mga short vowels na yun. Then sabi naman natin na yung long vowels, yun yung tulad nung alif, ya at saka ang waw. Ang alif ginagamit natin sa pagprolong ng fatha. Pag sabi natin ng ba, so ang nakalagay doon ay short vowel. Then kung gusto natin sabihin ng ba, iprolong natin, so dadagdagan natin ng alif. Then kung halimbawa naman kasra, halimbawa b, so short lang siya b. Kung gusto natin gawin na b, so dadagdagan natin nung ya, kasi yung ya, yun yung pangprolong nung kasra, nung i. Then halimbawa naman ang letter natin ay damma, bo. So short vowel lang yun, bo. Ngayon, para magiging long siya, dadagdagan natin nung wow para maging prolong. So magiging bu, 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 ganon. Then, napag-aralan din natin nung dumaan na ang tungkol sa mga, ano naman natin, yung, anyway, yung vowels, ito na siya, yung fatha, sa madaling madaling pag-review lang, ito yung sinabi ko kanina na long vowel na fatha, na alimbawa ngayon in-apply na natin sa mga letters, ito yung alif, ba, ta, sa, ja, ha, ka. Ngayon, instead na dati ang pagbabasa nito ay alif, ngayon hindi na, nagiging ana, dahil ito na yung fatha na nakapatong sa alif. Then, ang letter na ba, may nakapatong na fatha, so ang pagbasa nito ay ba. So, pag binasa natin lahat, para siyang letter sa Filipino, sa Tagalog. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra. Hanggang sa ibaba. Ha, wa, ya. So, ito yung function ng fatha. Next, yung kasra, ito yung letter E, kung sa atin pa, sa English pa o sa Tagalog. Kasra, yung maliit na symbol na nasa ibaba. So ito siya, ang sound nito ay E, then ito ay B. So tingnan niyo na yung alif na mayroong kasra, ang pagbabasa nito ay E, yung namang letter na ba na mayroong kasra, na nito sa ibaba, ang pagbasa naman nito ay B. Ito din ang ta, na kasra ang kanyang vowel, nagiging T. Ito naman ay tha, na ang kanyang vowel ay kasra, so nagiging C. Pag binasa natin, E, B, T, C, G, H, H, D, Z, Ri, hanggang sa last, He, We, Yi. So ito yung paggamit ng kasra. Then, ito namang letter na damma, ito namang symbol na damma, vowel na damma, ganito naman, tingnan nyo. Ang alif, may nakapatong sa ibabaw na parang maliit na wow. Parang maliit na wow, na circle na mayroon siyang buntot. Ito, parang wow na maliit. So yan ay damma. Halimbawa, tingnan mo yan, alif, tapos ang nakalagay na vowel ay O, so nagiging O. Damma nagiging O. Then letter na ba, na ang kanyang vowel ay damma, O, so nagiging bo. So hanggang ganun, so on and so forth. O, bo, to, tho, jo, ho, ho, do, zo, ro. Hanggang sa baba, ho, wo, yo. So ito yung pag-apply natin ng 3 short vowels. Halimbawa dito, mayroon tayong exercise. Subukan natin. Read and spell. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, i-spelling natin, ang letter natin ay dal. Sabi natin, dal, fatha, da. So, ganun ang pag-spelling. Dal, fatha, da. Yun ang pagbasa sa kanya.
Then, jim, kasra, G. Ganun siya. Jim, ang letter ay jim. Then, ang kanyang vowel ay kasra. So, pagbabasa ay G. So, sa short lang na pagsalita, sabihin lang ng jim, kasra, G. Ya, damma, yu. Qaf, fatha, ka. Tha, kasra, thi. Pag sinabi kong kasra, alatol, isipin mo na iyon ay I. Pag sinabi kong fatha, yun ay A. Pag sinabi kong damma, yun ay U. So, depende sa letter. Ito halimbawa, sabi ko, wow, damma, wu. Ganon. Then, ba, kasra, B. Ito naman ay hamsa. Alam niyo, ang hamsa, anyway, baka nakaligtaan kong sabihin sa inyo, ang hamsa, ito yung hamsa. Hindi ko siya naisama pag-introduce sa inyo nung unang pag-introduce ko ng mga letters. Ito naman ay alif. So, ang hamsa at sakang halip, magkapareho lang. Pero ito, pag isinulot mong pangalan niya ay ganyan, hamza. Samantalang ito ay alif. So, wag mong isipin na ito ay letter H kasi H ang nauna, no? Sa pangalan lang niya, ganyan. Pero ang function niya, pag mayroon ng vowel, pareho ng alif. Halimbawa, ganyan, no? A, I, O. Ito yung hamsa. Then, ang alif naman ay A, I, O. Ganun pa rin siya. Itong hamsa in the future, madidiscover nyo na ang dami pala ng kanyang base. I mean, base yung kanyang tinatayuan. Ang hamsa, makikita nyo in the future, sa mga words, na either pumapatong siya sa alif, o kaya nasa ibaba siya, na ang kanyang vowel halimbawa ay A, then ito ay I. So pag makita ninyo ang hamsa sa ibaba, kahit wala ito, understood siya na I. Okay? And then, another naman hamsa, ganyan, so O. So A, I, O. Ito yung hamsa. May panahon in the future, makikita nyo ang hamsa, nagsusuro lang siya, ganyan lang siya. Halimbawa ito ang line, ganyan lang siya. So either A, either I, or O. Depende kung ano na word. And then, may panahon din in the future, makikita nyo siya na pumapatong sa wow. Wow, hindi nakapatong ang hamsa. Ginagamit ito sa mga word na yung sound na mu, tulad ng word na mu'min. Mananampalataya. Sa Arabic sabi niya, mu'min. So, ito yung mim. Then, wow, papatong ang hamsa. Ganyan, mu. Then, another mim, halimbawa, mi. And then, nun, sukon. Ganyan, mu'min. Okay? So, ito yung mga form ng hamsa. Now, ibabalik ko doon sa grupo ng mga letters. So, ito yung hamsa kanina. Ito. Then, hamsa, damma, o. Fa, fatha, fa. Ha, kasra, hi. Dha, fatha, dha. Sad, damma, su. Ain, damma, u. Kaf, kasra, ki. Lam, kasra, li. Ta, kasra, ti. Dal, kasra, di. Alif, fatha, a. So, yun yung sinabi natin na spell. In-spelling natin, then binasa natin. Pareho lang, ganun na lahat siya hanggang sa baba. Okay? Ngayon, subukan natin ngayon. Alhamdulillah, natuto na tayo na introduce ko na sa inyo lahat ang mga basic information ng Arabic language kung paano ang pagbabasa. Ngayon, dito na naman tayo sa pagsusulat. Inshallah. Dito makikita ninyo na ang pagsusulat sa Arabic, kung sinabi ko sa inyo nauna, kailangan mula sa kanan papuntang kaliwa. So yan, unahin mo yung ta, unahin mo ang ta, and then ang ba, and then ang ain, plus yung kanyang mga vowels. Ito halimbawa, sin, then fatha, sa, then ito mim, kasra, mi, then ain, a, sa, mi, a. Ito, ta, bi, a. Meron akong nilagay na transliteration sa ibaba, pero wag mong tingnan na, akala mo baka yung a na yan doon. No, dito yan, pabaligtad. Kasi Arabic, then English. So, itong ta na ito, ta, yun siya. Itong B, yan. Itong A, yan. Okay? Ta, B, A. Ganyan. Sa, mi, A. Okay, ganyan nyo siya gagamitin. Baka, pag nag-study kayo sa kitab, sabi mo, ta, B, A. Baligtad. Ta yun. Ito. A, ito, ha?
Kaya pinaingatan ko sa inyo, yung hindi pa niya kabisado ang Arabic letters, baka ganun ang pagkabasa mo, sabi mo, sa, mi, a. Ang nasa gitna, lahat yan ay correct. Pero ito hindi. Magkaganyan sila, opposite. Next, wa, za, na. Ganyan. So, tulad ng mga words na yan, halimbawa itong tabi'a, papakita ko sa inyo paano ang pagsulat niyan. Ito siya. Ta. Bi. A. Ano? Ta, bi, a. Okay? Next. Another word. Halimbawa yung sami'a, kanina. Ganyan. Ang sin, no? Sa, mi, a. Sa, mi, a. So, nakita nyo paano pagkasulat. Ngayon, pag pinagdugtong-dugtong natin sila, ang mangyayari, mayroon yung sinasabi na rolls na, sabi natin, ang nasa unahan, siya ay beginning, ang nasa gitna ay middle, ang nasa last ay final. So, kakabit-kabit natin sila, ang mangyayari sa kanya dito, itong lahat ng nasa unahang letter, yan ay beginning. Lahat ng nasa gitnang letter, yan ay middle. Lahat ng nasa last ay final. So, yung beginning na yan, magbabagong itsura niya dito. Magiging ganito. Ganyan. Ta. Pinutol ko na yung dito, sa gilid niya dito at in-stretch ko ganyan, para ready siya na join. So, ito ang ba, itong ba na sa gitna, ngayon siya ay nasa middle form. Ganyan ang mangyari sa kanya. Mayroon siyang karugtong dito at may karugtong dito. Ang last ay ain. Ang ain, so may karugtong siyang ganyan. Yung itsura ng ain sa final ay ganito na yung itsura niya. Ganyan. So, magiging ta, bi, a. Pag pinagkabit-kabit mo, ta, ganyan, ikabit mo na itong ba, ganyan. Ito lang palatandaan mo yung tuldok. Ang palatandaan mo ng ta, yung dalawang tuldok, ang ba, yung isang tuldok sa ibaba. Then itong ain, ikabit mo ng ganyan, oh. Yan. So, ta, bi, a. Doon, ta, bi, a. Ito yung processing natin. Join, ganyan. Ta, bi, a. Dito pinag-join na natin. Ngayon, kung marunong ka na magsulat, ganito na. Ta, bi, a. Ganyan na, oh. Kung mabilis ka na, sabi mo. Ganyan lang, oh. Okay? So, inshallah, at least, na-introduce ko na sa inyo, sa unang session natin, ang kung paano ang pagsusulat ng pahiwa-hiwalay at saka sa pakabit-kabit. Inshallah, sa next session natin uli, yung next na mga pamaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.